Wala nang intro-intro mga kapanset. Ako si Mang Kanor. Ipagpatuloy na natin ang aking alamat. Kanor, anong ginagawa niyo rito? Kayo Elaine, anong ginagawa niyo rito? May misyon kami rito. Yung mga kagrupo ng aswang doon sa Quiapo noong nakaraan. Teka, wag mo sabing tinatrabaho niyo rin yun ngayon dito. Oo. Grabe naman. Lagi na lang tayong nagkikita. Kung kailan talaga. Ay, swerte kayo. Naabutan namin kayo dahil kung hindi, naku, may kalalagyan kayo sa mga aswang ngayon. Paano mo naman nasabi? Hoy, kitang-kita kanina. Hindi nyo alam kung paano labanan yung lahi ng aswang na yun. Mabuti pa hali kayo. Baka may mga rumoronda pang aswang dito. Napatay na natin ang isa sa mga pinunong bantay nila. Hali kayo. Sumunod kayo sa amin. Wala kaming nagawa, Sir Paul. Totoo kasi ang sinabi ni Elaine. Baka may magdatingan pang ibang mga kasamahan ng aswang na yon. Mahirap na. Sa mga sandali na yon, ewan ko, pero nakita ko si Mang Domeng. Tinatawanan si Mang Pulito. Si Mang Pulito naman, natatawa na napipiko na ewan ko. Naguguluhan ako sa inaasta ng dalawa. Ako naman, mas lalong naguguluhan. Nabibigla pa rin ako sa mga pangyayari. Muli na namang nag-cruise ang mga landas namin ni Elaine. At doon pa talaga. Kung kailan kami aatake sa mga aswang ay doon din sila aatake. At sino tong apat na kasama niya? Ang sabi niya rin, ipapakilala niya raw kami sa pinuno ng hiyas ng bawang. Sino doon ang pinuno nila? Noong mga sandali kasi na iyon, nasa harapan sila. Hindi ko makita ang itsura nila. Ang bibilis naman nilang tumakbo. Kondisyon na kondisyon sila at ang sigurado lamang ako, babae sila. Kaya ako kahit hingal-hingal at medyo pagod na, hindi ako huminto o nagmabagal. Nakakahiya. At yun din ang nakikita ko sa dalawang matandang nasa likuran ko. Makalipas po ang ilang minuto, nakalayo po kami doon sa pinaglabanan po namin kani-kanina lamang. Nagpahinga kami sandali. Nagmatsyag-matsyag sa paligid. Nakiramdam, umamoy, at masasabi kong wala nang aswang. Elaine, sabihin mo, talaga bang yung mga lupo ng aswang din ang pinunta nyo dito? Oo. Ay nako, kayo talaga nila Mang Domeng. Lagi na lang kayong sumusugod sa mga ganitong kaalanganin na sitwasyon. Ay nako, iha. Ilang ulit ko ba dapat sabihin sa'yo? Hindi namin kailangan ng tulong mo. Hoy tanda, huwag mong mahoy-hoy ang isa sa mga anak ko. Nagulat po ako nang biglang may lumapit kay Mang Pulito na nakaputi po na damit. Pero mas lalo po akong nagulat nang tanggalin niya ang puting hood sa kanyang ulo. At doon, nakita ko ang isang may kaedara na babae. Hinarap niya si Mang Domeng at sa unang pagkakataon, ewan ko pero nakita ko na namula si Mang Domeng. Hindi makatingin ng diretso doon sa may edad na babae. At sino ka, ha? Para sigawan mo ang isa sa mga anak ko, ha? Nako, pasensya ka na. Pasensya ka na, Bini-Bini. Bini-Bini? Anong Bini-Bini? Edad din. Piningot ako ni Mang Domeng. Manahimik ka. Humingi ka ng pasensya. Ano? Sabi ko, humingi ka ng pasensya. Pasensya po, ma'am. Marunong ka rin naman palang lumagay. Nako, Mang Domeng, Kanor. Ito po ang pinuno ko, ang pinuno namin, ang namumuno sa hiyas ng bawang. Si Madam Auring. Madam Auring, sila po yung nakatulong ko doon sa may lugawan, doon sa may ano po, sa may warehouse sa may Quiapo. Sila po yung mga albularyong hinaharap din po ang mga lupo ng aswang. Sila ba yun? Ba't sabi mo, guwapo, tsaka maginoo? Asan dito ang mga yon? Ha? Huwag niyo pong sabihin yan. Umiwas po ng tingin sa akin si Elaine. Si Mang Domeng naman,
mas lalong namula. Ako nga pala si Domeng. Magandang binibini. Kinagagala kitang makilala. Sinabi sa akin ni Elaine na magaling ka raw. Magaling kayong mga hiyas ng bawang. Oo, kami nga ang humaharap sa mga aswang, sa lupo ng aswang. Nagulat po ako sa inaasta ni Mang Domeng. Para siyang binata. Ano to? Anong trip niya? Sa pagbalik ko naman ng lingon kay Madam Auring, dito ko po mas napagmasdan ng kanyang itsura. Ang edad niya po ay siguro mga nasa 60 years old na po. Pero hindi mo ito mahahalata kasi makinis pa ang kanyang mukha. Kitang-kita ko po yun sa tulong ng liwanag ng buwan at sa mga sulo na dala-dala po nila. Bukod doon, wala po itong wrinkles. Tapos talagang ang ganda-ganda pa niya para sa isang matanda. Siguro kung ilalarawan ko sa inyo sa mga artista sa mga panahon na ito, para po siyang si Lucy Torres. Ganoon na ganoon yung itsura niya. Tapos, ang ganda pa ng pangangatawan. Halata naman kasi, naalala ko, siya yung hinahabol namin sa pagtakbo. At isa siya sa mga lumaban sa mga aswang. At uulitin ko, base kay Elaine, siya nga ang namumuno sa mga hiyas ng bawang. Ikaw pala yun. Oo, ako nga. Kamusta ka, Binibini? Pwede ba? Huwag mo akong tinatawag na Binibini. Hindi pa pwedeng hindi ka tawaging Binibini sa ganda mong yan. Napangiti naman po si Madam Auring. At oo, naalala ko. Pilyo nga pala itong si Mang Domeng. Mihilig sa babae. Lalo na noong unang beses ko siyang nakita. Siya nga ang nagturo sa akin na mambabae, hindi ba? Yung mambasto sa mga babae. Tapos ang ending, tatay pa pala siya nung unang babaeng minahal ko. Ay. Pero sa kabilang banda kahit papaano, masaya ako para sa kanya. Kasi mula po nung namatay ang anak niya, hindi ko na siya nakitang ngumiti ng ganoon. Kahit papaano, kahit nasa bingit kami ng kaguluhan, peligro o kaguluhan, kahit papaano, nakikita ko siyang, ayun, kahit papaano nakakapag-move on na. Nag-usap-usap kaming lahat. Ako, si Mang Pulito, pati yung iba pang mga kasamahan nila. Nagluto naman kami ng mga pagkain. May mga dala rin po sila. Parang Girl Scout na Girl Scout. At dito kahit papaano, naliwanagan na ako sa mga tanong ko. Ang hiyas ng bawang ay matagal nang nakatatag. Bata pa ako noon nang sinali nila ako. Ang mga hiyas ng bawang ay binubuo ng mga kababaihang malalakas, magagaling, mga kayang mamuhay ng mag-isa kahit wala ang mga lalaki. Sa madaling sabi, lumalaban kami sa mga aswang. Kahit anong klaseng aswang pa yan. At karamihan din sa amin, may galit sa mga aswang sa iba't ibang dahilan. Katulad ko na lamang, pinatay ang buong pamilya ko ng mga aswang. Ganon din itong si Elaine at iba pa naming mga kasamahan. Iba't iba ang kanilang mga dahilan pero iisa lang ang aming layunin. Patayin at lipunin ang mga aswang na masasama. Hanggang sa ito na nga, nagkakaedad na. Ako na ang namumuno. At meron kaming malaking problema ngayon. Ang lupo ng mga aswang. Isang samahan ng mga elitistang aswang. Malalakas sila. Karamihan sa mga miyembro nila ay hindi basta-bastang mga aswang. Mga personalidad ito. Mayayamang tao. Mga profesional. May mga posisyon sa gobyerno, kapulisan, mga kasundaluhan, taga-ibang bansa, at sa kung saan-saan pa. Ngayon may nabalitaan kaming bagong problema na dinudulot ng mga lupo ng aswang. Partikular, itong pangkat na hinahabol natin. Sila ang pangkat o ang angkan ng mga aswang na kung tawagin nila ay mga barakas. Ang mga aswang na barakas ay mga sinauna pang aswang dito sa bansang Pilipinas. Mga taga Mindanao sila. Mga nasa tagong parte ng Mindanao.
Hanggang sa lumipas ng lumipas sa mga panahon kasabay ng pagtalino at pag-unlad din ng ibang mga tao, ay ganun din ang angka na iyon. At ilan sa kanila ay namuhay na parabang normal na tao. Tumalino, nag-aral, yumaman, nagkapwesto. Isa sa pinakamagagaling sa kanilang angkan ay si Silvestre. Si Silvestre ang nag-angat ng kanilang lahi. Siya ang pinuno. Bata pa lamang siya ay mataas na ang kanyang pangarap. Gaya ng sabi ko, isa siya sa mga nag-aral, namuhay na parang normal na tao. Nagpayaman at naging malaking personalidad dito sa bansa. Sa karangyaan niyang iyon, napabilang siya sa mga nagbuo ng lupo ng aswang. Ang ibig mo bang sabihin, Binbini, ay ang lupo ng aswang ay kinabibilangan ng mga angka ng aswang? Tama. Tama nga, Domeng. Papaliwanag ko ng maigi. Ang lupo ng aswang ay binubuo ng mga malalaking aswang. Sila ang namumuno sa bawat angka nila. Nabanggit sa akin ni Elena na kalaban niyo raw ang Cynthia na iyon. Tama nga. Isa si Cynthia sa mga aswang nakagrupo sa lupo ng mga aswang. At base rin sa sinabi ni Elaine, hindi niyo raw natalo si Cynthia. Niligtas daw siya ng isa sa mga kamiyembro nito. Tama ba? Tama po kayo, Madam Auring. Kilala niyo po ba yung nagligtas doon? Sa kasamaang palad, hindi. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ilan ang bilang ng grupo ng mga aswang. Hindi ko rin alam kung sino-sino sila. Ang alam ko lang sa mga panahon na ito ay si Silvestre at si Cynthia. Kung ilang taon ang kasali sa Elaine sa hiyas ng bawang. Doon lang din nagsimulang maging problema namin ang mga lupo ng aswang. Kalimitan ay mga mabababang kamiyembro lamang nila ang mga nakakaharap namin. Dahil tapat sila sa kanilang samahan. Walang kumakanta, bihirang-bihira. Nataon lang na nitong nakaraan, meron kaming magaling na mananaliksik na natuklasan ang angkan ng mga barakas sa pamumuno ni Silvestre, kaya nagsisimula na kami. Kaya ito na ang mga nagagawa namin. Una, yun nga, yung sa may Quiapo. At pangalawa ito, dito, sa kagubatan ng Sariaya. May baryo sila dyan at nandoon ang warehouse nila. Sa warehouse na yon, nandoon ang mga bangkay ng taong dinakip nila mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kinukuhanan nila ng mga laman loob depende sa order ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, yung mga natitira naman ng mga katawan ng tao, ibinebenta nila sa itim na pamilihan na nagaganap din daw taon-taon sa iba't ibang panig din ng mundo. Nagkatinginan kaming tatlo. Tama ang impormasyon na ibinahagi sa amin ng mga pulito, pero ang bago sa amin, yung itim na pamilihan. Mawalang galang na ho. Nga pala, ako ho si Pulito. Isa rin hong albularyo. Kung ano ang natuklasan nyo rito ay ganun din ho ang natuklasan ko, dahil mag-iisang buwan na akong pabalik-balik sa kagubatan nito para magmanman. Pero ano ho yung tungkol doon sa itim na pamilihan? Hindi ko pa ho yun naririnig. Sige, ipapaliwanag ko. Ang itim na pamilihan o sa Ingles ay black market ay isang tindahan ng mga iligal na bagay, mga bawal na serbisyo at mga makamundong kadiliman at mga hindi normal na bagay. Kagaya na lang ng pagbebenta ng katawan ng tao, bangkay ng tao. Doon ibinebenta ang black market. Maniniwala ka rin ba kung sasabihin ko sa iyong may bumibili rin ng aswang? Ano po? Ano pong sabi niyo? Ganor, batang-bata ka pa talaga na albularyo. Pinaniniwalaan ng mga tao na pampayaman daw ang mga aswang kapag nag-alaga ka.
Bukod dyan, iho. Marami ring binibenta doon ng mga iba't ibang klaseng nilalang. Sirena, syokoy, duwende. Mga espiritu. Mga nilalagay sa bote. May mga serbisyo rin doon ng barang kulam. At kung ano-ano pa. Meron nga rin doon pinaglalaban ng mga aswang Pustahan ng mga mayayaman. At kung ano-ano pa. Meron din doon bentahan ng mga tao, bata, armas, prostitusyon, at marami pang iba. Napakalaking perang umiikot dyan. Bilyong-bilyong dolyares. Hindi piso dolyares. Ganoon kalaki ang pera ng mga mayayamang siraulo. At kabilang doon ang mga lupo ng aswang. Napakarami na nilang sinaktang mga tao, mga aswang, at iba pang mga matitinong nilalang kapalit ng pera. Kaya pagbabayarin namin sila sa abot ng aming makakaya at kahit itaya pa namin ang mga buhay namin. Tama mga hiyas? Opo. Sabay-sabay na humawak sa kanilang puso ang 4 na kababaihan kasama si Eileen. Ewan ko pero parang command yata sa kanila yun Kapag sinabing hiyas, kukuman sila. Ganun pa man, naintindihan na namin ang lahat. Wala pa kaming masyadong alam sa mga kalaban namin pero sa mga panahon na yun, kahit pa paano, may nalaman na kaming kakaharapin namin. At yun nga ang grupo o angkan ng mga aswang na pinamumunuan ni Silvestre. Gusto ko siyang pagbayarin sa lahat ng mga kasalanan niya. Kasama na ang buong angkan niya. Nagpalipas kami ng 24 oras doon sa lugar na yun. Napag-alaman po namin na yung napatay daw namin na malaking aswang, isa raw yun sa mga bantay nila. Bali 3 raw po yung mga pinunong bantay. Isa sa mga rumoronda sa paligid. Pangalawa, yung bantay doon sa mismong baryo po nila. At pangatlo, yung namumuno naman doon sa mismong operasyon. At ang pinakapinuno nga nila ay yung si Silvestre. Sa madaling sabi, meron pang 2 kasing lakas ng nakalaban namin. Tapos meron pang mga mahihinang aswang. Tapos meron pang pinakamalakas. Yun nga si Silvestre. Hindi ko alam kung kakayanin ba naming labanan ang lahat ng iyon. Pero sa asta naman ni na Madam Auring, ni na Eileen, parang kumpiyansa sila. Samantala, habang nagpapahinga na po ang iba, ako ay nasa isang tabi. Ako kasi ang nakatoka magbantay noon sa paligid namin. Hawak-hawak ko lamang yung kwintas ko, yung buto ng kalamansi, yung mutya. Sa mga sandali po na iyon, nararamdaman ko pa rin ang hirap, bigat, at yung pakaramdam na hindi komportable. Noong mga sandali na iyon, gusto ko na yung bitawan. Kasi imbis na makatulong, mas lalo pa akong pinapahirapan ito. Ang hirap-hirap makipaglaban. At aaminin ko, hindi kami mananalong 3 nila Mang Doming noon at Mang Pulito kung hindi nagdatingan yung hiyas ng bawang. Kaya noong mga sandali na iyon, bala ko na talaga itong bitawan. Ngunit, "Uy, Kanor, anong ginagawa mo dyan?" "Uy, kung gugulat Eileen, mamaya mapagkamalan kitang aswang Di ba ang mga albularyong malakas ang pakiramdam? Kaya imposible namang hindi mo ko maramdaman." "Kahit na. Tsaka may mga aswang na magaling magtago ng kanilang presensya. Kahit pa magaling yung albularyo. Depende sa lakas yan." "Ah, ganun ba? Oh, heto, kape." Salamat." Bukas ng gabi, susugod tayo sa baryo. "Kaya mo na bang lumaban? May mga sugat ka." "Kakayanin ko. Tsaka wala lang to. Marami na akong pinagdaan ng mga pinsala, sugat. Halos kamunti ka na nga rin ako mamatay. Pero, eto, buhay pa rin. Nga pala, maraming salamat Saan? Di sa pagsalba mo na naman sa amin. Alam mo Kanor, binibiro ko lang naman kayo. Mapang-asar lang talaga ako. Tsaka, alam ko namang malalakas kayo Lalo ka na.
Alam kong kakayanin nyo kahit hindi kami dumating. Kahit pa nung dun sa Quiapo. Sadyang binibiro ko lamang kayo. Ganun na talaga ako eh. Ano ka ba, Elaine? Hindi totoo yan. Hindi naman ako manhid. Hindi rin naman ako tanga. Hindi rin naman ako ipokrito. Kulang pa ang lakas ko, kaalaman, karanasan para lumaban sa mga aswang. Lalo na sa mga katulad na level nitong mga lupo ng aswang. Kung di mo kasi alam, napasahan din ako ng kapangyarihan ng isang diwata. Kaso, sa tulong nun nakalaban talaga ako doon kay Madam Cynthia. Kaya ako nga siya natalo, di ba? Pero kung wala yun, malamang patay na kaming lahat ngayon. Kaso nawala nga ito eh. Di ko alam kung bakit. At yun, palagay ko, masyado akong umasa sa kapangyarihan na yun kaya nung mawala ito, pakiramdam ko, napakahina ko na rin klaseng albularyo. Alam mo, Kanor, oo, totoong malaking bagay ang lakas, karanasan, bilis o kung ano pang taktika na pwede mong magamit sa laban. Pero alam mo kung anong pinakasandata mo? Yung nasa puso mo. Kung patuloy kang lumalaban, patuloy kang lalakas. Bata ka pa, marami ka pang mararanasan. Makabata ka pa, akala mo naman, laki ng agwat natin. Ay naku, Kanor, matulog ka na. May laban pa tayo bukas ng gabi. Lumipas po ang mga oras, Sir Paul. Nanatili lamang kami doon. Nagpahinga, nag-ipon ng lakas. Pisikal, mental, espiritual. At pagsapit po ng 7:00 ng gabi, nagsimula kaming maglakad pabalik doon sa tinutukoy nilang baryo. Sa baryo ng mga aswang. Sa warehouse ng mga aswang. Sa angkan ng mga barakas. 9:00 ng gabi. Base kay Elaine, malapit na rin kami sa baryo ng mga barakas. Siguro mga 1 o 2 kilometro na lamang pero sa mga sandali na iyon, may mga panakanakang pakiramdam at mga amoy ng aswang na akong naaamoy. Ganun na ganun yung amoy ng mga aswang na naamoy ko doon sa may Quiapo. Pati ng mga nakalaban ko noong nakaraang gabi kaya sigurado ko, yun na nga yung mga barakas. Handang-handa ako noon, Sir Paul. Magaling na ako. Sa tulong naman yun ng mga gamot na ibinigay sa akin ni Elaine. Kasi bukod pala sa mga armas silang pasabog na may bawang, meron din sila mga gamot na ointment, mga herbal, at kung ano-ano pa. Pampatanggal daw ng sakit, lagnat, pampabilis maghilom ng mga sugat. Yun ang nakatulong talaga sa akin. At masasabi ko noon, balik 100% ang lakas ko. Pero sa kabilang banda, may bigat akong nararamdaman. Oo, given na yung pakiramdam na alam ko may labanan na mangyayari. Pero meron akong takot na nararamdaman. Ganoon na ganoon yung pakiramdam ko noong namatay po yung unang babaeng minahal ko. Yung anak po ni Mang Domeng. Pinapangako ko, walang mamamatay. At kung meron man, ako lang yun. Nang makalapit kami, Sir Paul, nakita na nga namin ang komunidad. Hindi ito kalakihan, pero marami pong mga aswang. Ang malaki ay yung warehouse sa gitna. Halos kasing laki ito ng covered court. Tapos yero-yero lamang ang pader. Parang improvise na improvise talaga. Nagtataka nga kaming lahat kasi kahit nasa gitna sila ng kagubatan, may linya ng kuryente doon. Hindi ko alam kung paano nila nagawa ng paraan yon. Wala naman kasi mga generator doon eh. Siguro kumuha na lamang sila ng mahaba na linya ng kuryente. Marami naman silang pera. Kayang-kaya nilang gawa ng paraan yon. Yung mga sandali po na iyon, mararamdaman mo sa mga aswang na alerto sila. Malamang ay nalaman na rin nila yung nangyari doon sa isa nilang pinuno. Malamang ay nalaman na rin nila yung nangyari doon sa isang pangkat, pati doon sa isang bantay na pinuno, yung napaslang namin. Para silang nakaalerto, handang-handa sa kung anumang mangyayari. At sa malayo, nakita ko na kaagad yung isang pinuno, yung isang bantay. Palagay ko'y mas malakas ito
Palagay ko'y mas malakas ito kumpara doon sa isang pinunong nakalaban namin sa labas. Marami ring mga aswang doon. Siguro mga nasa 40. Dami. Pero yung isa pang pinuno, nararamdaman ko siya. Malamang, nandoon siya sa loob, sa operasyon nila. Pero yung pinunong silvestreng tinutukoy din nila, hindi ko maramdaman. Mukhang wala doon yung aswang na iyon. Ang plano namin, si Mandoming at Madam Oring ang lalaban doon sa isang pinunong nasa labas. Habang kami naman ni Elaine, kami ang haharap doon sa pinunong aswang na nasa loob. At yung mga nasa aswang sa paligid, ang bahala na doon ay sinamang Pulito, pati yung iba pang mga hiyas. Yun ang plano. Wala daw kaming ititira, papatayin lahat. Kung may mga tao pang bihag sila doon, ililigtas. Swerte nga noon, wala si Silvestre. Dahil kung hindi magbabago ang plano namin, mas komplikado yun. Matapos naming palibutan ang buong baryo at pumesto sa pinagplanuhang pwesto, dito na po ako nakarinig ng sunod-sunod na putok. Mga pasabog po nila na gawa sa bawang at orasyon. At sumabog ang malakas na amoy ng bawang na nakaapekto naman sa mga aswang na nandoon. Nahirapan sila, kagaya na lang ng mga aswang na nakalaban namin noong una, kahit pa yung malakas na aswang. At yun na ang hudyat para sumugod na kami. Sa totoo lang, medyo suicide din ang aming pagsugod na iyon kasi limitado na lamang po yung mga pasabog nila noon. At kailangan namin mabilis matapos ang lahat ng mga aswang. Kung hindi, mamamatay kaming lahat doon. Pagkatapos noon ay sumugod na kami dahil yun na nga ang hudyat. Nilabanan kaagad nila Mang Doming at Madam Oring yung malakas na pinuno. Samantala sinamang Pulito pati yung 3 pang mga babae, nilabanan yung iba pang mga aswang. At kami naman po ni Elaine, dumiretso doon sa may loob ng warehouse. Pumasok kami doon. Mas mahirap ang aming misyon. Malamang ay may mga aswang doon. At hindi naman nakapasok doon yung mga pasabog nila na gawa sa bawang. Kaya yung mga aswang doon, malalakas at hindi naaapektuhan. Pinatay kaagad nila Mang Pulito yung mga mabababang aswang. Samantala sila Mang Doming at Madam Oring, nahirapan doon sa malakas na aswang, yung isa sa mga pinuno. Hindi ito basta-basta, mabilis at malakas ito. Pero yun na lang ang huli kong nakita kasi nakapasok na kami doon sa warehouse. At doon pa lang, sa harap pa lang, sinalubong na kaagad kami ng mga aswang. Nilabanan naman namin sila kaagad ni Elaine, gamit ang aking mahabang itak at si Elaine gamit ang kanyang maikling katana. Saglit pa lamang kaming nagkasama sa labanan ni Elaine pero sa hindi ko malamang dahilan, kabisadong-kabisado na namin ang bawat galaw ng isa't isa. Alam ko kung kailan siya aatake, alam niya kung kailan niya ako dedepensahan. Kapag siya ang matatamaan, sasalagin ko. Kapag ako ang aatake, aalalayan niya ako. Ang galing, para kaming nagsasayaw. Para ba kaming may chemistry? Ewan ko Sir Paul pero nung mga sandali na iyon, para bang nag-e-enjoy ako sa pakikipaglaban. Doon ko lang din napagtanto na masarap palang lumaban kapag meron kang katalikuran. Tapos babae pa. Ang sarap sa pakiramdam, ang gaan. Lalo akong ginaganahan. Pagpasok namin sa loob, tuloy-tuloy lang ang pakikipaglaban namin. Oo't natatamaan kami ng ibang mga aswang. Pero napapatay naman namin ang karamihan sa kanila. At sa pagpasok namin sa loob ng warehouse na iyon, doon na tumambad sa amin ang napakaraming kwarto kung saan nila ginaganap yung operasyon sa mga tao. Nakakita ako ng napakaraming bangkay, mga putol-putol. Napakarami ding aswang doon. Nakakita din ako ng mga doktor. Biglang-bigla sila. Talagang galit na galit ako noon. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Nararamdaman ko na si Elaine, gano'n na gano'n din. At hindi po nagtagal, nagulat na lamang po ako nang bigla ako makaramdam ng napakabilis na isang nilalang. Huli na nang makailag ako sa suntok niya sa aking sikmura. Tumalsik ako Sir Paul. Samantala, nakita ko naman si Elaine. Sinuntok din siya sa panga.
Hindi niya nailagan ang kaliwang sipa ng aswang sa kanya. Natamaan siya at nagpagulong-gulong. At doon ko nakita ang isa pang pinunong bantay. Pero ibang itsura nito kumpara sa dalawang pinunong bantay na nakaharap ko na. Babae siya, babaeng aswang. Hindi rin siya malaki. Hindi rin pangit ang itsura niya. Babae siyang aswang na kalakihan lang din namin pero yung mukha niya, kulubot lang ng bahagya. Pero maganda ang kanyang wangis, mahaba rin ang buhok. At isa lang ang sigurado ako sa kanya, malakas siya at hindi basta-basta. Kayo pala ang pumaslang. Kayo pala ang pumaslang kay Rigor. Papatayin ko kayo. Galit na galit si Pinunong Silvestre sa inyo. Sinugod niya ako, Sir Paul. Sa pagkakataon na yun, kahit nasasaktan pa rin ako sa ginawa niyang pinsala sa akin, bumangon po ako at inilagan ko ang kanyang atake. Pero ibang-iba ang galaw niya. Ang bilis-bilis niya. Hirap na hirap akong sabayan siya. Dahilan para yung ilang atake niya, hindi ko mailagan. Nakalimot niya ako na suntok. Hindi ko nga magawang makaatake sa kanya dahil lahat ng galaw ko talagang pang-ilag lang. Pang-depensa lang, pang-sangga lang. Samantala, sumugod na rin po si Elaine. Duguan pa ang kanyang pisngi noon. Pinagtulungan namin yung aswang na iyon. Napakahirap niyang kalaban kahit dalawa na kami noon, Sir Paul. Hanggang sa natamaan na naman ako. At si Elaine na lang po ang natira kasi tumalsik ako at nagpagulong-gulong. Kitang-kita ko kung papaano siya pinag-aatake noong aswang at sa mga sandali na iyon, masasabi ko na hindi nga basta-basta yung babaeng aswang na yun. Mukhang sa tatong bantay na aswang, sa mga tatong pinunong bantay, iyon ang pinakamalakas. Sa mga sandali na iyon, ginamit na nga ni Elaine ang kanyang huling alas, ang mga natitirang pasabog na bawang. Kasabay naman noon ay bumangon na ako. Tumakbo ko pabalik doon sa labanan pero masyado pa akong malayo. Siguro yung mga 20 metro. Mahigit pa. Malawak kasi talaga ang lugar na iyon. Hindi ako aabot. Kitang-kita ko na mabilis na kinuha ni Elaine yung mga natitirang pasabog sa kanyang bulsa. Kung tama ako ng pagkakaalala, 5 hanggang 7 pasabog pa yon. Nakita kong napatingin doon ang babaeng aswang. Mukhang alam niya na ang gagawin nito. Ngunit, ngumiti ito ng nakakaloko. Para ba itong nang aasara? Imbis na umilag, nandoon lang siya sa harapan ni Elaine. Para bang iniintay niya ang pasabog na gagawin nito. At yun nga, hindi nagdalawang isip si Elaine. Ibinato niya ang mga natitirang pasabog mismo sa katawan ng aswang. Sunod-sunod na pasabog ang narinig ko. At nakalapit na rin ako sa pagkakataon na iyon. Mabilis kong nahila si Elaine papalayo at pagkalipas ng usok ng mabahong amoy, nakita namin pareho na nandoon pa rin yung aswang na iyon. Hindi apektado. May galos, oo. May dumi ng pagsabog. Pero ang nasaktan, ang naperwisyo o nabahala, ang naapektuhan, wala. Walang ganoon sa kanya. Hindi tulad ng 2 pinunong bantay. Lalong-lalo pa yung ibang mga aswang na kaangka nila. Pagkita ko kay Elaine, sugatan nito. Meron siyang malaking kalmot sa kanyang tiyan. Elaine, ano nangyari sa'yo? Mahal niya ako, Kanora. Umubo-ubo ng dugo si Elaine. Kanora, nandiyan na siya. Tumakas ka na. Nakita kong naglalakad papalapit ng dahan-dahan yung aswang. Nakakatakot ang itsura niya. Papatay talaga siya. At ako na ang isusunod niya. Si Elaine naman, hirap na hirap. Hindi niya na kaya, malala ang kanyang tama. At sa mga sandali na iyon, hindi ko alam ang aking gagawin. Kanora, handa ka na ba? Nagulat na lamang ako nang biglay may magsalita sa aking isip. At nagulat na lang din ako
nang bigla hong tumigil ang paligid. As in huminto ang oras at naramdaman ko na lamang na mula sa aking leeg, sa aking kwintas, merong nag-iinit na bagay. Tumitibok. Kanor, handa ka na bang gamitin ang kapangyarihan ko? At pagpikit ko, Sir Paul, napapikit ako at sa pagdilat ko, napadpad ako sa isang itim na lugar. Wala akong makita. Nawala ako doon sa warehouse, doon sa may baryo, sa labanan. Nasaan ako? Ako ito, ang mutya ng kalamansi. Paglingon ko sa bandang likuran ko, nakakita ako ng isang nilalang, isang aparisyon, kulay berde. Tao ito, pero hindi ko makita dahil nakakasilaw ito ng liwanag. Ikaw ba ang mutya ng kalamansi? Ako nga. Handa ka na bang gamitin ang kapangyarihan ko? Matagal na. Ikaw lang ang hinihintay ko. Mapagkakatiwalaan ka ba, Kanor? Anong ibig mo sabihin? Sabihin mo. Hindi bang habang buhay ang mutya na ito may hangganan? Hindi ko alam kung gaano katagal. May hangganan ang pagpapahiram ko sa mga tao. Pero hindi ko alam kung gaano katagal. Ang tanong ko lang, saan mo ba ito gagamitin? Sa paglaban sa mga masasamang nilalang. Aswang, o engkanto, multo, demonyo, basta masasama. Sa tao. Depende. Basta sa masasama. Kung ganon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang mutya ng kalamansi. Ngayon, gamitin mo ito ng mali. Magkamali ka. Buhay mo ang kapalit. Napapikit akong muli at sa pagmulat ng aking mata, ang babaeng aswang ay nasa harapan ko na. Nakaumang na ang kanyang kamao sa akin. Kitang-kita ko yun. Ituturok niya sa aking mga mata. Kukunin niya ang mga ito at kakainin niya. Teka, parang bumabagal siya. Hindi, teka, parang, ano to? Sa isang kisap mata, nakita ko na nandoon pa siya sa malayo. Mga 2 o 4 na metro pa. Pero, ano to? Naguguluhan ako. Bakit bumalik siya sa pinanggalingan niya? Teka, nakikita ko ang hinaharap. Sa paglapit niya, Sir Paul, ganoon ang ginawa niya. Inumang niya ang mga kuko niya sa aking ulo, direkta sa aking mga mata. At sa bilis ko, hindi ako gaanong kabilisan, Sir Paul. Normal lang. Pero dahil alam ko ang gagawin niya, nailagan ko ang mga atake niya na talagang nakakabigla. Kitang-kita ko ang pagkagulat ng aswang. Paano mo na? Nailagan mo ko. Magaling ka. Muli siyang umaatake, Sir Paul, at sa pagkakataon na iyon, lahat ng mga atake niya, 2-5 segundo bago mangyari yun, nakikita ko ang hinaharap. Teka, anong ibig sabihin nito? Yung kapangyarihan ng mutya ng kalamansi, ang makita ang hinaharap, kamangha-mangha. Sunod-sunod ang mga atake niya. Lahat yun ay naiilagan ko. Ang problema lang sa pagkakataon na iyon, nakakaubos ng lakas, nakakapagod. Hindi birong enerhiya ang nagagamit ko sa pag-ilag at sa paggamit yung kapangyarihan ng mutya. Talagang nakakapanlata. Pero hindi ako pwedeng manlata sa pagkakataon na yun dahil konting pagkakamali lang, mamamatay ka. Kasi Sir Paul, kahit makita mo ang hinaharap, hindi biro ang pag-ilag. Talagang delikado pa rin. Kasi magkamali ka lamang ng liko,
Nang galaw sa kaliwa ng hakbang ng ilag, mamamatay ka pa rin. Matatamaan o madadaplisan ka talaga. Sa pagkakataon na iyon, naninibago pa ako at nahihirapan sa totoo lang kasi bagong kakayahan yun para sa akin. Pero makalipas ang ilang minutong pagkakakita sa hinaharap at pag-ilag sa mga atake niya, unti-unti ko na rin itong nagamay. Sumugod siya. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Gigil na gigil siya. Gusto niya akong patayin, kagatin, kunin ang puso. Kaya sa atake niyang iyon, nakita ko na iniumang niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. Ngunit, doon na ako nakakuha ng pagkakataon. Gamay na gamay ko na ang mga pwedeng mangyari. Inilagan ko ang kanyang kanang kamay at tumagilid. At sa pagkakataon na yun, tinaga ko ang kanyang braso gamit ang aking itak at sa isang iglap, naputol ito. Ah! Sumigaw ang aswang. Sirit ang mga dugo. Namilipit siya sa sakit. Ako naman, hingal-hingal na talaga ako sa pagkakataon na iyon. Pagod na ako. Hapong-hapo ako. Halos maubos na nga rin ang aking pisikal, mental, lalong-lalo ng espiritual na lakas. Kasi yun talagang inuubos ng kapangyarihan ng mutya ng kalamansi. Kailangan mapatay ko na siya sa susunod na atake. Sir Paul, sa pagkakataon na iyon, inubos ka ng aking natitirang lakas at sumugod ako papunta sa kanya. Biglang-bigla siya sa pagkakataon na iyon. Sinubukan niya pang dumepensa, Sir Paul, pero nakita ko rin kung papaano siya dedepensa. Iilig siya sa kaliwa. Poprotektahan niya ang ulo gamit ang kanyang natitirang kaliwang kamay. Kasi liliigan ko siya, pupugutan ko siya ng ulo. Pero dahil nakita ko na ngayon, dibdib niya ang aking pinunteriya. Gamit ang aking mahaba at matalas na itak, tinara ko yun sa kanyang dibdib, sa kanyang puso. Gulat na gulat siya at kasabay noon, bumuluwak ang dugo sa kanyang bibig. Magbabayad kayo. Hindi mo gugustuhin ang galit ni Pinunong Silvestre. Hinugot ko ang aking itak. Kasabay naman noon, ibinuga niya ang mga huli niyang salita. Naalala ko naman pong bigla si Eileen. Pinuntahan ko siya. Eileen! Eileen! Hindi na siya sumasagot. Wala na siyang malay. Pero humihinga pa siya, tumitibok pa ang puso niya. Binuhat ko siya at lumabas at sa pagkakataon na iyon, napangiti naman ako. Napakaraming hiyas ng bawang ang naroon. Nandoon na ang tinawag na backup ni Madam Auring. Nagpalipad kasi siya ng Kalapate, pauwi doon sa base nila sa Maynila. At dumating na nga yung backup namin. Napakaraming hiyas ng bawang. At yun na ang tumatapos sa mga natitirang aswang sa angka ng barakas. Dinala ko si Eileen doon sa kanila. Mabuti, handa rin silang lahat. May mga medic din doon. Ginamot nila si Eileen. At alam nyo ba, bukod sa magaling sa pananaliksik ang grupo na iyon, sa pakikipaglaban, isa rin sa mga specialty nila ang panggagamot, Sir Paul. Base kasi kay Madam Auring, yung pinaka-founder daw talaga ng hiyas ng bawang ay isang magaling na doktor. Tapos may lahi din daw yun na albularya. Pinagsama-sama niya na ang kanyang kakayahan at ang kanyang pag-aaral ng siyensya. Kaya naipasa raw ang kanilang mga kaalaman hanggang kay Madam Auring at sa mga bagong henerasyon ng mga hiyas. At yun na nga, wala daw akong dapat ikabahala kasi hindi naman daw masyadong malalim ang sugat ni Eileen. Mukha lang daw. Konting tahi lang daw yun at pahid-pahid ng gamot. Dagdag pa yung mga iniinom. Pagtingin ko naman sa paligid, tinatapos na ng ibang mga hiyas yung mga aswang. Napakarami rin pala nila. Siguro mga 30 yun mahigit. Mas marami na kami sa pagkakataon na yun sa mga aswang. Samantala, si Mang Doming naman at si Madam Auring, sugatan na rin sa pagkakataon na iyon. Mukhang napalaban sila doon sa isang pinuno. At pagkita ko naman doon sa isa sa mga bantay na pinunong aswang, lasog-lasog na ito. Sayang nga lang at hindi ko nakita makipaglaban si Madam Auring.
Nakakuha sana ako ng estilo. Kasabay naman noon ay inabutan po ako ng inumin. Inumin daw yun na makakatulong na makapagbalik ng lakas, spiritual, pisikal at mental. At sa pag-inom ko, ramdam na ramdam ko ang unti-unting pagbabalik ng lakas. Napakasarap dahil lasa itong bawang. Kakaiba na inumin yun. Grabing labanan yun, Sir Paul. Di ako makapaniwala. Nananalo kami sa pagkakataon na iyon pero sa kabilang banda, sobrang saya ko. Dahil sa wakas, pinagkatiwalaan na ako ng mutya ng kalamansi. Pero Sir Paul, kailangan ko magpalakas. Dahil yung mutya naman ng kalamansi, Sir Paul, walang idinagdag na lakas, bilis o espiritual na lakas sa akin. Sadyang nakikita ko lang talaga ang 5 segundong hinaharap ng atake ng aswang. Pag hindi ako kondisyon, mamamatay ako. Magkakamali ako. Dahil alam ko, yung 3 pinunong bantay na iyon, walang-wala sa mga miyembro talaga ng mga lupo ng aswang, kay Madam Cynthia at doon kay Silvestre. Kailangan ko magsanay, magpalakas. Sa mga labanan na ganoon, hindi ko dapat gamitin ang kapangyarihan ng mutya ng kalamansi. Dahil kagaya ng sabi niya, may hangganan nito. Hanggat maaari, hindi ko ito gagamitin sa mga labanan. Abangan niyo ang susunod na kwento, Sir Paul. Ano nga ba talaga ang sikreto dito sa mutya ng kalamansi? Magagamit ko ba talaga ito ng tama? Natalo na ba talaga namin ang angka ng mga barakas? Si Ginoong Silvestre, magiganti ba siya? Abangan ninyo ang susunod na kwento. Dito na lang muna mga kapansit. Sana nagustuhan ninyo. Ako ulit si Mang Kanor, ang albularyo na mahilig saan nga ba? I-comment nyo sa baba. Maraming salamat po. Hello guys, maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ni Mang Kanor. Grabing aksyon nyo, no? Biruin nyo, 3 malalakas na pinunong bantay pa lang ang kalaban nila. Grabe na yung experience na yun. Pero ano nga bang susunod na mangyayari? Gaganti ba si Silvestre ba yun? Ako actually excited din ako kasi hindi ko pa nababasa yung kasunod eh. Kasi ako as much as possible, babasahin ko lang po yung kwento while recording or siguro an hour before recording. Pero yun, abangan natin ang susunod na kwento ni Mang Kanor, and as promised, shoutout po tayo. Ito po yung mga nag-reply doon sa pinned comment ko dito sa last na kwento ni Mang Kanor. Una-una ay si Rain Garaza. Idol, balik mo na po yung itim na buwan na kwento. Lods, wait lang po, hintay-hintay lang po tayo. And actually, hindi ko pa po alam kung paano ang diskarte natin sa mga luma nating kwento. Either gagawa ng bagong channel or sa existing po natin na channels ilalagay or sa Facebook. Pero promise ko po yan, ilalagay po natin yan sa i-re-upload po natin yan. Hintay-hintay lang po. Actually, maganda rin yung kwento na yun, itim na buwan. Next shoutout, pero salamat po Sir Rain Garaza. Sorry po, sa ngayon hindi muna, pero abang-abang lang po kayo. Enjoy nyo muna tong kwento ni Mang Kanor. Angelica Pelobelo, hi Sir Paul, listening from Taguig. Lady Warriors Rate, hello po, always nakaabang sa mga upload mo Sir Paul, lalo na sa mga kwento ni Mang Kanor at ang tirador ng mga magagandang checks. O nga, no? Vilma Mirin, August 12, for sure, I will watch po your Paul Adventure channel. Uy, subscribe po kayo sa Paul Adventures, guys. Upload po tayo dun maraming content. Salamat po. Glenn Edward Elizar, shoutout sa inyo. Lagi daw nakaabang. Kay Len Valdenibro. Hello Sir Paul, hello din po kay Lyman.
Sir Paul, pa-shoutout po sa mga ate ko na si Nemia, Ate Weng, at si Ate Ruby, pati na rin sa nanay ko na nasa Pinas. Thank you po, Sir Paul. Shoutout po sa kanila. Red Rosal Vlogs, shoutout po sa may Pinamukan proper Batangas City. Shoutout po sa inyo. Yuli Sakastin, thank you, Sir Paul, sa pa-shoutout. Shoutout po. Marimix TV, hello, Sir Paul, silent listener from Qatar. Tagal na ni Ma'am Marimix TV. Tagal ko huling nakita yung comment mo, Mama. Kamusta po? Rodmark, ano to? Rodmar Keroma. Pa-shoutout, Sir Paul. Solid listener mo po ako. Uy, salamat po. Maraming salamat po sa mga nakinig at makikinig pa. Abangan nyo ang mga susunod na kwento ni Mang Kanor. Pero bago yun, guys, pa-follow po, pa-subscribe po ng ating side channel na isa pa, ang Paul Adventures, kung saan nagmo-motovlog po ako at mag-adventures din at mga adventures ng buhay ng family ko. Mga trip natin sa buhay, dyan natin po gagawin. Anyway, yun lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig, panonood, at pagsuporta sa mga channels ko. Yun lang po. Hanggang sa muli, Dear Sir Paul,